Nagngangalit na mga alon ang humampas sa baybay ng Tansa sa Cavite. Umabot sa bubong ng bahay ang hampas ng tubig. Nakalikas na mga mangingisdang nakatira sa lugar. Naitibin na rin nila ang kanilang mga bangka. Malalakas din ang mga alon sa dagat sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Nasira ang ilang bahay sa barangay Lumantik at walang namatay o nasaktan. Nakikituloy muna ang mga apektadong residente sa kanilang mga kamag-anak. Ang mga naglalakihang alon, epekto pa rin ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday na nakalabas sa kahapon sa Philippine Area of Responsibility. Para makahanap ng makakain, buwis-buhay na tumawid sa rumaragas ang ilog ang ilang taga-Alabel, Sarangani. Ayon sa ilang residente, halos wala na silang makuhang mga gulay at iba pang produkto dahil sa baha sa kanilang lugar. Sa ilang bahagi ng Alabel, may pagguho sa gilid ng ilog. May mga nabuwal din at tinangay ng baha. Sa Kiamba, nasira ang gilid ng ilog na ito dahil sa baha na dulot ng matinding ulan. Halos nakabiti na sa gilid ang mga bahay. Sa Lake Cebu, South Cotabato, tuluyan ng bumigay at gumuho ang bahagi ng isang kalsada dahil sa ulan. Naunang nagkabitak ang kalsada dahil sa lindol noong June 8. Kita sa mapang inilabas ng Philippine Space Agency ang mga rehiyon sa Mindanao na apektado ng matinding pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Maraming naitalang pagbaha sa Bangsamoro. Hanggang Visayas na merwisyo ang masamang panahon. Bumaha sa Boracay kasama ang isang sikat na shopping center sa isla. Dahil sa tindi ng ulan at hangin, nasira ang hanging bridge na ito sa Leon, Iloilo. Hanggang dibdib ang baha sa dalawang barangay sa Tigbawan, Iloilo. Ang isang pamilya na trap sa bubong ng kanilang bahay. Masaka sa babatok. Boy-boy ang 30 minutes kami sa babatok. Pikulbahan kayo yung tama ka, basko kang current pala. Apektado rin ang mataas na level ng tubig ang mga residente na nakatira malapit sa ilog. Dalawang bahay ang natangay ng tubig sa ilog. Ang balay, bana kabata ko dyan. Daruagid sanda. Gaingad sanda nga duwa mo. Paano na po ba, ma'am, kagabi? Ay ti, dako tubig, sir, dako. Dangat pag ni tubig sa balay namo nga mo kataas. Sa Antique, pinasok ng tubig baha ang ilang bahay sa Bugasong. Stranded ang ilang residente dahil sa taas ng level ng tubig baha sa mga kalsada. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 18 na ang nasawi sa masamang panahong epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Mga biktima sila ng pagguho at pagkalunod. 7 ang sugatan, 12 ang nawawala. Mula sa GMA Regional TV, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Hindi po muna madaraanan ang Puliat Bridge sa Congressional Avenue sa Quezon City. Apektado po ito ng sunog kung saan halos 50 bahay sa ilalim nito ang natupok kagabi. Nakatutok si EJ Gomez. Nakunan mula sa dumaraang sasakyan ang sunog na ito sa ilalim ng tulay sa Congressional Avenue sa Quezon City mag-aalas 10 kagabi. Dikit-dikit na mga bahay sa ilalim ng tulay ang natupok ng apoy na umabot sa ika-4 na alarma. Dahil sa laki ng sunog, hindi na madaanan ng mga motorista ang tulay. Ilang bahagi rin ng kalsada ang umusok dahil sa nasirang aspalto. Damay rin sa sunog ang linya ng tubig. Itong tulay na to, 2 barangay ang nasasakupan, yung Ramon Magsaysay at Bahay Toro. Yung mga affected natin na bahay, yung mga gawa sa light of materials. Meron tayong naitalang 46 houses. Isa si Marie Rose sa mga nasunugan na walang naisalbang gamit. Pahirapan ang kanyang paglikas kasama ang 7 anak. Muntik na nga po kami matrap lahat kasi andyan na po talaga yung apoy, ang bilis. Sobrang bilis. Tanging wallet na may lamang ipong pera naman na halos masunog din ang naisalba ng 17 anyos na binatilyong ito. Ito pong pera po, iniipon ko po ito para po pambayad sa TV po. Mga kagamitan po namin tulad po ng mga birth certificate, gamit po sa school, din na po naisalba. Ayon sa barangay, mananatili muna sa evacuation center ng mga kalapit na barangay ang mga apektadong residente. Nahahanapan pa ng permanenteng matitirhan alinsunod sa utos ng Quezon City LGU. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Isang tauhan ng BFP ang kinailangan bigyan ng supply ng oxygen dahil nahirapang huminga. Ayon sa otoridad, pansamantalang isasara ang tulay sa mga motorista habang ongoing ang repair works. Sa ngayon, tira yung tulay. Umangat na po yung mga aspalto po
So hindi na siguro safe na daanan. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy, gayon din ang pinsala nito. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Kahit humina na ang ulang dulot ng habagat, lubog sa baha ang ilang bayan sa Pampanga. Mula sa Macabebe, Nakatutok Live, si Jamie Santos. Jamie. Ivan, patuloy na binabaha ang ilang bahagi nga ng Macabebe, Pampanga sa kabila nga ng paghina ng ulan dulot ng habagat. Ayon sa mga otoridad, pinalala ang baha ng high tide na sinabayan pa ng agos ng tubig mula sa upstream areas. Sa karatig bayan naman ng Masantol, gumawa na ng pansamantalang dike ang lokal na pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagbaha. Nananatiling problema ang baha sa 17 barangay sa Macabebe, Pampanga. Sa barangay San Gabriel, may mga residenteng gumawa na ng improvised tulay sa kanilang bahay para di lumusong sa baha. May mga namimingwit sa gilid ng kalsada dahil umapaw ang mga palaisdaan at palayan. Sir, anong isda po nakukuha nyo dyan? Arroyo sa bayan. Business as usual naman sa supermarket na ito kahit binaha. Kapag ngayon, hindi pa kagano matato, kailangan ng pagtrabaho kahit pinaka-malaki yung tuhin. Ayon sa MDRRMO, kahit hindi kalakasan ng ulan sa probinsya, nagdudulot ng baha ang pagbaba ng tubig sa Pampanga River mula sa upstream o matataas na lugar na sinabayan pa ng high tide. Yung pong mga upstream towns, areas, nakaranas po ng malakas na pag-ulan. So bumababa po patuloy papuntang Pampanga River. At the same time, ang high tide po natin ngayong araw na to ay 4.6 feet. So nagsasalubong po ang high tide at saka yung bumababang tubig galing sa upstream. Kaya po lumalaki yung tubig dito sa mga barangays ng Macabebe. Bukas hanggang Huwebes, inaasahang tataas pa ang high tide sa 4.9 feet hanggang 5.2 feet. Suspendido na ang klase bukas sa mga coastal barangay ng Macabebe. Pinagpapasyahan pa ng mga opisyal ang sitwasyon sa ilang inland barangay. Sa Masantol, Pampanga na problema rin ng baha, naglagay ang LGU ng pansamantalang dike na gawa sa kawayan, lupa at tarpaulin. Nasa 60% na itong tapos at lalagyan pa ng solar-powered water pumps. Halos 6 na kilometro ang haba nito sa ilalim ng 26 million peso na proyekto ng LGU. Ayon kay Masantol Mayor Danilo Ginto, sinimulan nila ang proyekto habang nakahinto ang ilang flood control projects ng national government. Magmula po dito sa Pantalan dyan hanggang po sa boundary namin ng Macabebe, Santa Maria, nilagyan po namin ng bamboo yan. Tapos yung bako namin, nagtrabaho dyan, nagtaas po ng pilapil. Ivan, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Masantol at dito nga sa Macabebe, Pampanga. Pinapayuhan din nila yung mga residente na manatiling alerto at sundin ang abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. At iyan ang latest mula rito sa Macabebe, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Isang dekada na po ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Desisyong hindi man kinikilala ng China ay legal naman sa mata ng mga kaalyado ng Pilipinas. At para po ipagdiwang yan ngayong araw, sabay-sabay na nagpatunog ng sirena ang mga barko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang koro sa karagatan ng Pilipinas ang daan-daang barkong sabay-sabay nagpatunog ng sirena. Paggunita yan sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na nagpawalang bisa sa 9-dash line ng China sa South China Sea. 10 Longhorns, it symbolizes the 10th anniversary of the Arbitral Ruling Award. The message is very clear, is upholding the maritime law. Nakiisa riyan ng Philippine Navy. Sa Subic, kasama ng Philippine Navy ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, mga cargo vessel pati ang US Navy. May 6 na tugboats din na gumawa ng water salute, isang gesture na malalim na respeto at selebrasyon, maging ang ilang barko sa Cebu at Davao City. Sa Palawan, nagkaroon ng parada kung saan tampok sa mga float ang samot-saring yamang dagat ng Pilipinas. Sa Quezon City,
Bida ang mangingisdang Pilipino sa kauna-unahang West Philippine Sea Fisherfolk Monument. Hindi naman nagpatinag sa malakas na ulan ang mga nakiisa sa National Peace Walk na taas na upang winagayway ang watawat ng Pilipinas. We walk together, but sometimes the simplest acts carry the strongest messages. Thousands of footsteps, one direction, one purpose. Sa Parañaque, nagdaos ng misa sa puntod ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng Aquino administration, inihain ng gobyerno sa Permanent Court of Arbitration ang kaso laban sa China. We need to be firm about yung position natin, pero hindi yan mangyayari kung paiba-iba yung nagiging polisiya ng gobyerno. Hindi tayo dapat bumalik sa panahon na pinagdududahan natin yung sarili nating karapatan. I would say from where we started sa 10 years ago, na talagang puro accommodation na lang at iniisahan tayo palagi. Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. At habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan natin. No? So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. Nag-ugat ang kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China sa standoff ng mga barko ng dalawang bansa sa Panatag o Scarborough Shoal noong 2012. Nang mag-inspeksyon kasi ang Philippine Navy sa Chinese fishing vessel noong April 10, 2012, natagpuan ang mga koral, pating at taklobong na iligal na hinangon ng mga mangingisdang Chino. Pero bago pa maaresto, nang himasok ang mga barko ng Chinese Maritime Surveillance at kalaunan ay nagkaroon ng 2 buwang standoff. Mula noon, pinanatili na ng China ang presensya nila sa pinag-aagawang teritoryo. Base sa 501-page ruling ng Permanent Court of Arbitration, invalid ang historical rights ng China sa kanilang 9-dash line. Idiniklara rin ang Panatag o Scarborough Shoal bilang common fishing ground. Ibig sabihin, pwedeng mangisda ang Pilipinas, China at iba pang bansa na may traditional fishing rights sa lugar. Sinita rin ng korte ang China sa pagharang nito sa mga Pilipino na mangisda sa bahura. Ang desisyong yan, suportado ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Binigyang diin din ng mga bansa ang pagtaguyod sa freedom of navigation and overflight at iba pang nakasaad sa UNCLOS. Ang Chinese Embassy, naninindigang invalid ang arbitral ruling at dapat idaan sa bilateral negotiation ang pag-ayos sa mga gusot ng dalawang bansa. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Malapit ang binaril ang American national na yan na naglalakad na pauwi sa Teresa Rizal. Bago nito, sinubukang hablutin ng mga suspect na riding in tandem ang alahas ng Banyaga. Nakatakbo pa ang biktima pero nakita siya muli ng mga salarin. Agad na hinubad at itinabi ng biktima ang alahas at doon na siya binaril. Matapos po niyan, hinanap at kinuha na nila ang gamit ng Banyaga. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ang pag-aayos ng sinampay na uwi sa pagkamatay ng 3 magkakapatid sa Quezon City. Nakuryente pong isa sa kanila habang nadamay ang 2 ng subukang sumaklolo. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Trahedya ang sinapit ng 3 magkakapatid sa Quezon City matapos makuryente sa kanilang apartment sa Barangay Pinyahan pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes. Ang mga biktima, edad 19, 15 at 12. Ayon sa pulisya, inaayos ng biktimang 15 anyos ang sinampay sa labas nang marinig siyang nasasaktan. Nadikit pala ito sa bakal na sampayan na posibleng grounded. Sinaklolohan siya ng kanyang kuya at nakababatang kapatid pero nadamay sila. Sumunod din yung pang-4 kaso nung paghawak niya pa lang dun sa may bintana, nag-ground na siya. So ang ginawa niya, bumaba siya dun sa and nanghingi siya ng tulong. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero binawian din ng buhay. Nasa trabaho ang ama ng mga biktima nang itawag ang insidente. Halo-halo na, mixed emotion eh. Hindi mo makatulog eh. Kasi pagkat matatalino huli mga bata na yun.
Sa paunang inspeksyon ng Meralco, natuklasang grounded ang circuit breaker na konektado sa aircon sa apartment, kaya maaaring may electrical fault sa gusali. Iimbestigahan na rin nila ang may-ari nito kung may naging kapabayaan. Sa ngayon, kinordonan na ng pulisya ang apartment room ng magkakapatid habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Iniimbestigahan na ng Quezon City Department of Building Official, Quezon City Police District at Quezon City LGU ang insidente. Ayon sa Local Building Code of Quezon City, responsibilidad ng mga building owner na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-ookupa sa apartment. Sasagutin din nila ang gasto sa pagpapalibing sa mga biktima. Mismong mga taga Batanes pumalag sa pahayag ng Chinese scholars na sa tingin nila karugtong o extension ng Taiwan ang Batanes. Git po ng Batanes LGU, kailangan linawin ng gobyerno ng China ang issue at ang pananahimik ng Chinese Embassy kaugnay niyan, ikinababahala na isang maritime expert. Nakatutok si Bea Pinlac. Sa batas ng Pilipinas at sa mata ng daigdig, Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilaga ng Pilipinas at hangganan ng ating teritoryo sa norte. Malapit din ito sa Taiwan na may mga tribong nahahawigang kultura sa ating mga katutubong Ivatan. Pero kamakailan, lumabas ang ulat na may mga Chinese scholar na nagsabing natural geographical extension o karugtong ng Taiwan ng Batanes, kaya naman bahagi rin ito ng China. Hindi yan ipinagkibit-balikat ng mga taga-Batanes. Nababahala din ako sa ganitong maling narrative. Baka naman yun ay magiging basihan ng China na seryosuhin na i-claim ang Batanes na parte ng China through Taiwan. Hindi titigil ang mga Ivatan na or hindi i-accept yung mga ganitong pronouncement ng basta-basta. Kailangan labanan yung. Nanindigan din si Batanes Governor June Aguto na hindi na dapat questionin na bahagi ng Pilipinas ang Batanes. It's an absurd thing to even think about Chinese claiming Batanes as part of Taiwan or even part of China. This is well established by the Philippine archipelago, and by history that Batanes is always and will always be part of the Philippines. Pinuna rin ng Maritime Monitoring Group na SeaLight ang pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. The silence coming from the Chinese Embassy in Manila following this news has been remarkable. They are in a spot where if they affirm the finding, obviously, first of all, that obviously this is extremely unpopular in the Philippines. This puts them in a difficult position. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, patunay ang datos at kasaysayan na noon pa man, walang dudang ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Para naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi dapat baliwalain ang pahayag na ito ng mga Chinese scholar. In a closed society like China, any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part, no? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be. We still have to take all these threats seriously. Noong Hunyo, bumisita sa Batanes ang ambassador ng China. Kabilang sa pinuntahan niya ang farm na dinonate ng Chinese Embassy. Tanong tuloy ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, mabuti nga ba ang pakay ng pagbisita sa probinsya ng ambassador o paraan ng pag-inspeksyon sa lugar na tingin niya ay balak angkinin ng China? The reason why the Chinese government is upgrading yung information operation nila, yung female operation nila, it's because obviously they are losing the narrative. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon. Wala pang pahayag ang embahada ng China hinggil sa issue. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.